kababayan, eto na naman po kami, eto po kami para bigyan ng tulong ang bawat kapwa Pilipino natin dito po sa Tulay Pilipino. Ayun. Ayan. Ayun, magandang araw po, Miss Tony. Nako, isa na namang makabuluhang topic mula sa makabuluhang tao ang ating matutunghayan ngayong araw na ito. Tama ka, Angelo, dahil ang programang ito ay para sa ating mga kapwa Pilipino. Alam naman natin na likas talaga sa Pilipino ang tumulong sa kapwa Pilipino. Ayun. Totoo yan, yung Topo. bayan niyan. Yes, Napaka-natural na sa ating mga Pinoy. At dito po sa DWIZ ay patuloy nating pinapalakas ang diwa ng bayanihan sa programang nagsisilbing tulay ng pag-asa at serbisyo, Tulay Pilipino. Isang programa na nag-uugnay sa mga nangangailangan at sa mga handang tumulong, mga non-government organizations, ahensya ng gobyerno at mga partner na may pusong maglingkod sa ating mga kababayan. Yes, at kami po ang inyong makakasama sa serbisyo publiko. Ako po si Tony Rose Gaida. At ako naman po si Angelo Bainyo. Ayan. Ayun, welcome po sa Tulay Pilipino. Nako, Miss Tony. Interesting ang mga guests natin sa araw na ito. Oo, malalim. Oo. Apo, at talagang malilinawan ang ating mga kababayan at syempre, malaking tulong sa kanila na malaman ito na mayroong mga foundations na handang tumulong sa kanila. Lalo na ngayon, Miss Tony, ang daming Ang daming nangangailangan foundations ngayon, di ba? Oo, lalo na ang dami nangangailangan. dahil nga merong crisis tayong nararanasan ngayon oo. na yun nga may sigalot sa gitnang silangan, maraming apektado dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Totoo yun. Naku, marami. nagtaasa na talaga lahat. Kaya nga po, Pati sunod-sunod na yan. grocery. Oo. Oo. Naku, Miss Tony, Dati-dati sunod- isang libo, parang ang dami mo na Piyesta na. nabibili. 1,000 pesos, piyesta na. 500 pa nga yata, 500. parang ang dami mo na nabibili. Oo. Ngayon parang 50 pesos na lang yata ang 500 ngayon. Kaya nga po Parang yung 1,000 po, pang merienda na ata ngayon. Hindi naman, pwede pang konti. Oo, kung talagang pero, titipirin mo yung sarili mo, no? totoo, oo, Pero yun lang, Miss Tony, mabibili mo yung mga hindi masyado healthy kasi nga, 'di ba, yung mga minsan kung ano pa yung healthy, siyang mahal eh. At saka dati nung bata-bata pa ako, nakikita ko yung mga may listahan pag nag-grocery or namimili. Apo. Ako naman nun, basta kuha lang ako ng kuha. Ngayon talaga nakikilista na rin ako ano na yung basic na pangangailangan. Tama po. You have to go on priority. Ano ba talaga yung gagastusin mo? Hindi lang sa grocery, pero yung sa pang buwan ng kabuhayan Opo. ng tao, hindi ba? Kaya mahalaga, Miss Tony, talagang kilatisin yung bawat presyo dahil ultimo sentimo ay napakahalaga. Dugot pawis natin ang Totoo yan. puhunan natin para kitain ng mga perang yan eh. Totoo yan. Oo. So, nagpapasalamat tayo dahil may mga foundation na handang tumulong sa ating mga kababayan na Yes. kahit walang kapalit Oo. handang tumulong. Oo, lalo yung ang dami nangangailangan, ang Tama daming po. talagang kapuspalan Tama talaga. po, Miss Tony. Yes, oo. Kagayang una nating guest, yes, Hmm. ay taga-associations of foundation, asosasyon ng mga foundation. May ganun pala. Meron ganun pala, oo. Mhm. And we have with us their communications officer, Miss Milet Aquino. Hi Milet and welcome to Tulay Pilipino. Hello po, Miss Welcome Tony po. Rose at Sir Angelo. Maraming salamat po sa imbitasyon sa hapong ito at very, very excited po ma-share kung ano ang ginagawa namin sa Bata-bata AF. ko. Oo nga po. Oo, involved na sa ganito. Parang, senior high school ka lang ba, ma'am? Kasi ba, ganun yata, Miss Tony, kapag tumutulong, nakakabata. Totoo Hindi na halata. yun. Ano po? Oo. Ano po? Kayo po. Hindi Be- halata na kayo ay 40 years old na ngayon. Oo, tama ka doon, Diba po? Angelo. Oo. Parang mas matanda pa akong tingnan sa inyo. Ayun. Sige po. Anyway, ayun, ito si Milet Aquino. Ano ang Association Foundation? Is this a group? Yes That you po. have, Yes oo. po. So, from the name itself po, AF, Association of Foundations, ito po ay pinagsama-samang mga foundations, network siya ng mga NGOs tsaka foundations dito sa Pilipinas. So, kahit anong foundation po, kung ano man po yung cause o advocacy nila, kung education o health, disaster response, basta po sila po ay SEC registered sa Securities and Exchange Commission, registered sa BIR, sila po ay tinatanggap namin bilang miyembro ng Association of Foundations. So, kailangan lahat ng requirements meron sila bago Yes pumunta po, sa dapat Maging po member. legally registered po sila at
may parang checklist din kaming tinitignan na compliant sila para maging miyembro sa amin sa AF. Bakit nyo naman naisip pagsamahin itong mga advocacy? Opo. So, ang AF actually 54 years old na siya ngayon. So, we've been around since 1972. So, much older than I am, no? Yes, yes. Opo. And back then, nung 1972, yung founder namin, si Ma'am Lolita Delgado Fansler, she was asked to run yung foundation nila, yung Alaala Foundation. And at that time, parang yung wala naman masyadong impormasyon tungkol sa Yes. mga foundation, paano ba magpatakbo ng ganito. So, may nakita siyang listahan ng mga foundations sa dating DOST at parang tinanong niya yung father niya, pwede niyo ba ako i-connect sa mga industry leaders, sa mga nagpapatakbo nitong foundation na ito kasi parang kaibigan naman ng tatay niya yung iba doon. Pero na-realize niya na itong mga parang industry leaders na ito, usually ang pinag-uusapan lang nila yung sa business. Hindi naman nila masyado pinag-uusapan ano yung ginagawa sa foundation. So parang naisip niya, siguro dapat may way na parang magbuklod-buklod or mag-usap itong mga foundation. At after that nga po, may napuntahan siyang gathering sa US, sa Council of Foundations. Tapos pagbalik niya dito, parang na-inspire siya na magkaroon nga ng parang network na mag-usap-usap yung foundation. So, nag-hold ng mga small gatherings, mga small trainings sa proposal writing, sa iba-ibang mga topics na makakatulong sa mga foundations at NGOs. Tapos, noong 1972 nga ay na-incorporate na itong AF, Association of Foundations. Ganun. This is one of the oldest foundations. Yes po, I diba, think yun we sa are inyo? the pioneer or Pioneer, the network yes. of Oo. So, NGOs. more or less, ilan na yung mga members ninyo? Ngayon po, nasa 267 na kami all across the Philippines. Karamihan po nito ay nasa NCR. So we have 186 sa NCR. We have 33 in other areas of Luzon, na outside NCR. Then we also have 26 in Visayas and 22 in Mindanao. Yun po. Ang 267. Oo. Dami no, Miss And Tony. how long has this been? Since 1970? Two. Opo. So we're on our 54th year na po. Okay. Tapos kanya-kanya ba kayong charity mission o meron lang kayong Yes po. isa lang ang So sama-sama kayong yun po, lahat? tumatanggap nga kami kahit anong cause or advocacy ng NGO. At may kanya-kanyang purpose, di ba? Or mission naman yung mga NGO natin. Actually, yung theme song namin, actually yung title niya, Lakas ng Isa, Lakas ng Lahat. So, lahat ng mga NGOs naman, di ba? Meron silang ginagawa, may kanya-kanya silang lakas, may kanya-kanya silang mga advocacy, at pag pinagsama-sama mo yon, parang nagiging mas malakas yung pagtulong natin sa iba. So, iba-iba naman po yung tinatanggap naming mga miyembro, iba-iba yung kanilang mga ginagawa. Ganun. So, bali, kayo yung ISO ng mga NGO. Parang Sa inyo. ganun po na kapag naging miyembro ng AF, parang makikita ng mga tao talagang mapagkakatiwalaan ito kasi compliant sila sa mga regulations. Nakikita na talagang may submission sila. Dumaan sa pagsuri. Opo. Yes, oo. Yes po, may ganung parang So, background check na rin po na mabavet namin na tunay at credible at legit itong mga NGOs na ito. So, Angelo, parang sila yung nagbibigay ng stamp of approval dito sa mga NGO, no? Para Yes po. they can go on with their Opo. foundation, their mission. Oo. Parang mas dagdag, lalo na yung mga ibang foundation, syempre yung iba dyan nakikipag-collab sa mga ahensya ng gobyerno, kagaya ng PCSO, Yes. yung sa ating IPP, yung IPP program po nila. At yun, pagka member po ng AF, mas madali na makakakuha ng Oo. lalo na ng pondo kung nangangailangan sila sa kanilang foundation. Oo, pagtingin, dumaan na ito. Oo. Sa Member ng AF. Oo. Legit ito. Mas madali, oo. Oo. Paano nyo po sinasala yung mga foundation na sumasali sa inyo? Marami po ba kayong requirements na hiningi sa kanila? Ang minimum requirements na chine-check namin especially is yung registration nila sa Securities and Exchange Commission. So, dapat sila ay non-stock, non-profit organization. Dapat makita yan sa Articles of Incorporation tsaka sa bylaws nila na
ganun po yung pagkaka-register sa kanila. Dapat din registered sila sa BIR, dapat in operation sila for at least 1 year, 1 year. na po. Tapos, usually po may hinihingi din kami na parang endorsement or if naging partner na sila ng isang existing na member namin. Pero kung wala pa naman po naging ibang partners, pwede naman po namin parang interviewin lang din ng konti para may konting background check para mas makilala namin sila. Transparency. Ano, Miss Ayan. Tony? Opo, yun po. Transparency talaga yung Yun ang parang importante advocacy. talaga eh. Oo. Opo. Ayun. Now, what kind of charity do you usually do? Opo. So, ang AF mismo, parang wala siyang direktang tulong na ginagawa sa communities. Ang talagang binibigyang tulong namin ay yung mga NGOs, na yung mga members namin, para sila ay mas mapaghusayan pa yung ginagawa sa communities. So, karamihan po ng aming mga activities ay yung mga trainings sa mga NGOs. So, halimbawa po, nitong nakaraan may mga training kami tungkol sa AI. So, paano ba pwedeng gamitin ng mga NGOs yung AI? Or sa proposal writing, paano ba pwedeng paghusayan pa yung pagsulat ng proposals para mas makuha yung funding na gusto natin. So, ang tulong talaga namin ay doon sa mga NGOs para sila po ay mas makatulong sa iba po. Saan nyo ginagawa yung mga training ninyo? Karamihan po actually ay online, sa Zoom lang Yes. po kasi po nationwide nga po yung membership namin. So, para mas madali at saka mas tipid po siya. May ilan din naman kaming ginagawa na face-to-face, pero ayun po, para mas accessible din po sa lahat ng members namin ay talagang tinatry namin na sa Zoom ito para yung mga nasa regions, yung mga nasa Visayas, Mindanao ay maka-attend din po sa mga ganong trainings. Nakakatuwa, Miss Tony. Parang ang AF ay universities na mga foundation no? Opo. Yes. Sila Oo. nagtuturo ng tamang training. proseso, training. May ganun pala, Miss Tony. At least nalaman natin na may ganun. Yes, na nagmamanage oo. din sa mga foundations. Opo. Kasi oo, po yeah. sa NGO kasi parang laging nagbabago kasi yung ginagawa natin, 'di ba? Ang dami-daming mga pagbabago sa lipunan. Dapat maka-keep up talaga yung mga NGOs doon. At yun po ang tinatry naming tulungan yung mga staff, yung mga volunteers para mas mapagserbisyuhan nila yung mga NGOs at yung mga communities natin. Meron din ba kayo mga nire-reject or tinatanggihan? Ano yung mga red Dito. flag? Red flag ng Oo. isang foundation sa inyo? Opo, talagang pag tumatanggap or pag nagre-review kami ng membership, talagang may background check kaming tinitignan. Talagang sinusuri namin yung mga dokumento na sinasubmit sa amin po at may vetting process din yan sa members namin para makita namin na talagang legit at ito ay talagang registered at compliant. Mahirap din yun. Mahirap din. Oo. May mga natanggal na po ba na member, Miss Millet? Yes po. Every year, actually may siguro isa o dalawa kami na natatanggal na members. Kasi po meron din requirements para magstay bilang member ng AF. At Hindi nila nami-meet. Hindi Opo. Ang requirements lang naman namin is parang yung sa compliance nila, sa SEC, sa BIR, yung submission ng financial statements, yung submission ng general information sheets sa SEC. Tapos, meron din kaming hinihinging report sa kanila, yung data, kung ilan ba yung natulungan nila in the past year, magkano ba yung na-contribute nila sa development ng bansa natin. Tapos, syempre yung annual dues din natin na, tsaka attendance, syempre, sa General Assembly. Yun yung mga requirements para mag-stay bilang member ng AF. At kapag hindi po na-meet yun ng mga consecutive years, may natatanggal din po talaga. Medyo stricto nga po siya, pero parang nakita namin na kailangan talaga may standard sa pagiging NGO at kailangan paghusayan natin. Tama. Yes. Pagiging Napag-usapan NGO. mo yung annual fee. Magkano naman ang annual fee na kailangan bayaran? Opo. Ang annual fees namin actually ay socialized. Kasi iba-iba naman yung mga NGOs tsaka foundations, Okay. di ba? Merong mga sobrang malalaki, ang laki-laki ng pondo. Yung iba naman talagang, maliliit lang talaga. Nasa community lang talaga. So, So yung socialized. pinaka-basic nyo, mga Opo. magkano? As low as 2,000 pesos Oh, per 2,000, year. yes. One Oo. whole year na po yan. If less than 1 million po yung assets nyo doon sa financial statement. So, nakabase po siya sa sinasubmit na financial statement sa amin.
Ganun. Tapos dito ba sa association nyo, meron din kayong mga board of trustees, may president, vice president dito sa... Yes po, kasi para maging NGO ka, kapag nag-register ka nga sa Securities and Exchange Commission, ay required talaga na meron kang board of trustees. So sa amin po sa AF, ang trustees namin, nanggagaling siya sa member. So may election process kami na ginagawa every year po. Tapos may 15 trustees kaming na-elect. Tapos meron ding mga officers na na-elect mula sa trustees. So sa mga foundation po, yun bawa itong specific na foundation, nagawa sila ng charity mission, ano po ba parang kumbaga required or lagi kayong sumasama sa mga mission nila? Well, hindi naman po kami usually parang sumasama sa ganyan. If na-invite kami, we do check if may staff members kaming pwede. Ang usually sinasamahan namin ngayon is if meron kaming collaboration platform sa kanila. So, halimbawa ngayon meron kaming mga ginagawang pagtulong sa coalition ng Zero Poverty Philippines. So, yung mga members namin na may activities sa Zero Poverty Coalition na yon, minsan ay sumasama kami para makita rin namin yung nagiging epekto sa komunidad. Ganun. Meron din kayo mga regular meetings sa mga members ninyo? Yes po, how every often? year. Every year ang aming General Assembly. Okay. Ang 54th General Assembly namin Once ay a year lang ito? Opo, sa May 13 po. You can imagine, 267 yan na magsasama-sama. Medyo mahirap din yung gather face-to-face every year. Pero every year tinatry namin na gawing makabuluhan ito para sa aming mga members at para makapag-network at makamit sila ng mga bagong friends sa network na. Well attended naman itong Yes po, actually siguro I think mga 85 to 90% yung nagiging attendance rate namin sa GA namin every year. Ganun. No. Ngayon sa bawat meeting kaya, Angelo, meron din kayong mga fun time dun sa mga meetings ninyo? May mga fun activities din kayo for the members? Yes, sa GA po namin, well, usually mayroong mga, syempre, speakers para mas matuto sila sa ginagawa nating work sa NGOs natin. Meron ding part na nag-raffle din naman kami sa mga members namin. So, yung members namin mismo yung nagko-contribute ng mga prizes para ma-raffle namin at mapamigay sa mga kapwa members din nila. Ayun, nakakatawa. Maganda rin yung may mga raffle di ba? Something to look forward to rin. Siguro may mga tablet, grocery. Usually yung mga produkto rin sa communities nila, diba, pag ganun, mas natututunan mo rin ano yung ginagawa ba ng ibang members namin, ano yung advocacies din na tinutulungan ng kapwa members natin sa AEF. Okay. Ngayon, SEC members lang ba raw ang tinatanggap ninyo or kahit community foundation na nagsisimula pa lang? Opo. Kailangan po ay registered sila sa SEC, Securities and Exchange Commission, as non-stock, non-profit organization. Yan po yung tinatanggap namin bilang miyembro ng AF. Pero tinutulungan nyo po, halimbawa, gusto nila mga member talaga kaso hindi nila alam kung paano maging SEC registered. Tinutulungan nyo pa rin po sila ng ano? Actually, ang AF para siyang help desk ng mga NGOs. Kahit nga yung may mga nag-i-email sa amin, may mga nag-message sa Facebook na hindi pa namin member, pero may ganong mga tanong nga tungkol sa NGO. Tinatry namin talaga na respondehan lahat at matulungan lahat sa kanilang mga tanong para parang maging mahusay din ang buong NGO sector natin. So parang binibigyan nyo lang sila ng list. Ito po yung mga kailangan yung gawin para maging member ng SEC. Opo, if may particular questions po sila, tinatry namin talaga na at least i-send sa kanila yung link na ito yung sabi ng SEC, ito yung sabi ng BIR tungkol sa ganito. Ayun. So far, ilan na yung mga foundations na meron kayo dito sa Right now grupo po, 267 po. 267. Jesus. Lahat ba yun, ma'am? Kabisado nyo yung mga tinutulungan nila. May foundation po ba kayong tumutulong ngayon? Mga chopper natin, may mga nangangailangan ng ayuda sa gasolina. Yes, May foundation po ba kayong focus naman sa mga jeepney drivers? Sa jeepney drivers, I'll have to check may database din po kasi kami ngayon. Pero yung directly po sa jeepney drivers, wala po ata. Pero in terms of
livelihood tsaka sa mga, di ba, parang disaster na rin ito, Opo. di ba? So, mga Yes. disaster relief. May mga Crisis. ganun naman po kaming foundation. So far naman, anong pinaka-unique na foundation na natulungan ninyo? Unique. Yung medyo kakaiba sa normal. Opo. Meron ba kayo Iba-iba nun? kasi Nakita talaga ko? sila 267 kasi Miss Oo, Tony, ang dami talaga. 267, di ba? Meron kahit pa paano, uy, kakaiba to. Oo, pero ano na lang po yung siguro yung parang hindi nyo malilimutan charity mission na nasamahan nyo. Opo. Last year kasi may ginawa rin akong parang report or mga case study tungkol sa ilang mga members namin. Yung isang naalala ko pong na-interview din namin is yung sa Special Olympics Pilipinas. Okay. So, ang tinutulungan nila, from the name itself, diba, Special Olympics, yung mga with special needs Yes, na mga yes, bata, oo. yung mga may intellectual disabilities. Tapos, ang ginagawa nila is through sports. Very, very specific yung ganong mission na intellectual disabilities, tapos PWD, sports. meron din. Sports, opo, yun po yung focus nila. And ang sabi nga nung head nila at that time, parang wala talagang ibang NGO in the Philippines na ginagawa rin yung ginagawa namin. So I think yun yung isang very unique na member namin. sa Miss Tony, naku-curious lang ako kay Miss Millet kasi syempre yung parang sa edad, batang-bata at Pero bagay siyang communications officer talaga officer, so Oo. po pwede, may ask po, what is your background po at paano kayo napunta sa ganitong sa Opo. AF? Ang aking course nung college talaga po ay community development. So nag-aral po ako sa UP Diliman. Nag-graduate ako ng CD o community development nung 2020 po at since then nag-work ako sa ibang mga network din ng mga NGO. And ayun po, yung sa AF po I've been around for 3 years na po. Hindi po ako sa comms talaga nung umpisa. Sa aming leadership development program po ako nag-start. Tapos last year po lang po ako nag-start na mag-communications. Ganun. Ano mga challenges na kaharap mo? Dito? Siguro, I guess sa communications po, even yung ganitong mga interview. Sa NGO kasi parang mahilig tayo sa very technical na terms, di ba? Parang minsan ang hirap-hirap intindihan ano ba yung ginagawa ng NGO mo, ano yung ginagawa nyo sa community or yung para makuha yung funding na gusto mo, di ba? Very very technical. Parang ang daming mga Para may mga term din mga term, business oo, yes. mga ganun po. royalty pa, So, ganun. yun po, as communication, syempre gusto natin mas maintindihan tayo ano ba yung ginagawa ng NGO, ano ba yung ginagawa ng mga foundation. Malaking tulong po yung mga ganitong programa para mas makilala Yes. talaga yung mga NGO at saka foundation. Kasi yung iba talagang walang kaalam-alam. May ganito palang mga NGO, may ganito palang mga foundation, may mga tumutulong pala talaga sa mga tao sa ganitong paraan. Yun yung purpose Yes, natin, Miss Tony, so, tulay. tulay, Tayo ang oo. tulay sa mga nangangailangan at sa mga handang tumulong gaya ng Correct. AF. Oo. Ayun. Meron naman kayo mga announcement, Millet, na gusto mo ibahagi sa sige. mga viewers Sa mga natin. gusto maging member, Miss Yes, Tony, o gusto maging saan nila member. kayo pwedeng ma-contact? Yes po. So, sa mga SEC-registered na non-stock, non-profit organization po, pwede po kayo maging miyembro ng Association of Foundations. I-email nyo lang po kami sa membership@afonline.org or pwede nyo po bisitahin ang aming Facebook page at ang aming website. At para naman po sa mga gusto mag-donate, makipag-partner sa mga NGOs, or gusto rin mag-volunteer sa mga NGOs, pwede nyo rin po i-check yung aming website. May database po kami doon ng lahat ng 267 members namin. Sa afonline.org/database, nandun po lahat ng aming mga members, yung kanilang mga contact details para kayo po ay mag-partner, mag-donate at mag-volunteer sa kanila po. Ayun. Sa Ayun. Facebook po, i-search lang nila yung Association of Foundation Yes at lalabas na po. Yes po. Kung gusto niyo maging 268th member, Yan. i-search Yes nyo lang po, yan. yun Oo. Thank you very much, you, Ma'am Miss Millet. Millet Aquino. Yes, of Association of Foundations. Thank you rin po, Maraming Ms. salamat. Tony Rose. Thank you, Sir Angelo. Ayun, more power po sa inyo. At Miss Tony, Oo. bilis ng oras. Kaya nga Oy, eh. Magka-commercial lang po tayo saglit. Tuloy-tuloy po tayo sa pagtulong. Magbabalik po ang Tulay Pilipino makalipas ang ilang paalala. Miss Tony, babalik po Tuloy-tuloy pa tayo. rin tayo, oo, sa mga- Off-air po, nag-uusap na kami about sa foundation natin. Yes, oo. So, nakakatuwa. Ito, meron naman
naman tayo isang grupo Yes talaga po. na handang tumulong talaga at bukas sa loob talaga, galing sa puso. Gusto Bukal sa natin, loob. oo, ngayon naman po makakasama natin ang president ng We Care Group. Walang iba kundi si Miss Edna de la Fuente. Hello Miss Edna and welcome. Hello po. Good afternoon po sa inyong lahat. Natutuwa naman po ako at kami ay naimbita rito. Ayun. Tama po, Edna De la Fuente. de la De la Fuente. Fuente. Ayun. Ayun, Opo. Welcome okay. po sa Tulay Pilipino. Oo. Ngayon, Miss Edna, pakikwento naman sa amin, ano ba itong We Care Group at kailan nag-start? Actually, to be exact, nag-start po kami January 5, Oh. 1985. Wow. Oh, matagal-tagal na rin. Ang bawat letter po ng We Care, meron pong meaning. Mhm. With Emmanuel, come and rejoice everyone. So yung motto po namin nandun na rin kung ano yung ginagawa ng grupo namin. Unang-una po, pumupunta po kami sa elderly o kung saang institusyon, kasama namin si Lord. Yes. Siya po yung, actually wala po kaming president, vice president, wala po. Puro mga by committees po ang ginagawa ko. Hindi ko po sinasabing ako ang presidente. Founder, pwede. Pero ang president po namin, si Jesus Christ, Emmanuel. Yes. Siya po ang kasama naming nagpapasaya sa mga tao. Oh. Siya rin po ang nagpo-provide ng mga pagkain. Kami po ay instrumento lamang. Yes. Ayun. Ngayon, bakit nyo naman po naisip na itayo ito? Actually, parang accidental lang ng ang unang inisip lang namin, pupunta lang kami sa Golden Acres, Home for Okay. the Aged. And then later on, nawala na yung ibang members. Actually, from Bacood lang muna kami. Lahat ng mga, from Legion of Mary ng Bacood, Yes. Santa Mesa. Opo. And then yung iba, nag-asawa na. Yung iba, lumipat ng bahay. Pero ako, nagustuhan ko talaga at napamahal sa akin yung matatanda. Itinuloy ko. Hindi ko na pinutol, kundi nag-invite na ako ng mga tao. Those who want to join may join. Voluntary po ito. Basta nasa puso lang po ang gusto mo mag-serve kay Lord, basta nasa puso, come and join us. So, bata pa po kayo nag-umpisa dito? Opo, line of 3 pa lang po ako noon. Ganun. Opo, around 34. Yes. Now I'm 74. No. At talagang focus nyo matatanda lang. Actually, hindi lang matatanda na puntahan namin. Pero mostly, naisipan ko na rin po na mas gusto ko sa matatanda. Kasi ito pong matatanda, sandali na lang po ang buhay niyan Yes. Ang gusto ko, mapasaya na sila, makaramdam sila ng pagmamahal. Kapwa ko mahal ko, your mother. Yes. Di ba? Kapwa ko mahal ko. So, naisip ko mas gusto ko na rin sa matatanda. Kasi sila po yung naghahanap lagi ng pagmamahal Yes. ng mga anak at ng mga apo. Pero yun po ang gusto namin iparamdam. Ayun. Ano naman po ang paraan ninyo para iparandam itong saya sa kanila? Meron ba kayong weekly gatherings, mga... Monthly po namin to ginagawa. monthly? Okay. Pag nandun po kami, nagpapakain po kami, sinasayawan sila, kinakantahan, and mostly gusto kong iparinig sa kanila yung mga old songs para yung mga memories nila Yes. bumalik. Yes. At alam niyo, pag naririnig yung mga lumang tugtugin, grabe ang sayaw nila, parang hindi sila napapagod, nauna pa akong mapagod. Parang Kesa bumabata. sa matatanda. Yeah. Ginagawa po, actually 41 years na po kami, last January. Kaya yun pong ginagawa namin para sumaya sila.
Oo. Kasi talaga napansin ko rin yan, yung mga lola ko, yung mga lola ko noon. May lola ka pa, Miss Tony? Noon pa yun, oo. Biro lang, Miss Naki-Lord na siya ngayon. Biro Tapos, lang of po. course, pagka talaga tumatanda, ang natatandaan nila yung mga, Yes. yung mga, kumbaga sa tape, blank tape, Opo. blank tape pala, no? Ah. Yung yung una mong ni-record, yun ang mas fresh sa memory Yes, nila. ang Oo. memory. Kasi Opo. patong-patong napapatungan na yun di ba? Ng iba-ibang klaseng experiences, memories. Natatandaan nila yung nanunumbalik sila sa yung talagang mga nakaraan. Parang nagiging active yung Bumabalik yung utak. ano Yes, nila. oo. Memories po nila, no? Memories nila. Kaya yung mga may Alzheimer's, ang naaalala yung nung araw pa eh. Mm. Yes, oo. Sa pagdating naman po sa mga foundation na ginagawa nyo, yung mga pangangalap ng pondo, ano po ba ito? Kayo po ba ay nangihingi o kusa silang nagbibigay sa inyo? Nagtatanong po kami sa mga kaibigan, baka meron kang gustong I-donate. ibigay para sa matatanda. Mm. Kasi mas gusto po namin yung kung may ibibigay ka, you join us para nakikita nyo kung saan napupunta yung binibigay nyo. And you can also feel the happiness of giving. Kesa na makukunin namin yung pagkain, wala kayo. Hindi nyo mafe-feel eh. Iba yung nakikita nyo na masaya yung pinagbibigyan nyo. Mas gusto namin yung ganun. Oo, yung kusang loob. Bukal sa puso. Actually po, pagka nagbigay sila at nakita nila yung nakakapagpasaya sila, sumasama na sila. Pagka may time sila. So, kahit parang isang plastic lang ng grocery, okay na sa Opo. inyo yun? Or 3 pirasong dilata No, Pwede actually, na sa not inyo yun. dilata, sometimes we only ask for the bread, Yes. at saka konting spaghetti. Ganun. Pagka wala naman pong sponsors, from our pocket, kami-kami na rin po. Doon yung kinukuha yung pondo, ma'am. Hindi po, from our own pocket. ganun. Pag wala pong yes, sponsors. Pag walang Opo. sponsor. Oo, nakakatuwa na, Mr. Kasi po, puro voluntary po. We don't ask. Pero pag meron pong kusang loob na nagbibigay, ibinibili po namin ng foods at saka mga kailangan ng elderly. Ginagawa na lang po namin ng documentary. Mga resibo, bibigay po namin sa kanila. At saka we take pictures para Documented lang. Transparent. Yes. Transparent. Oo. Ayun, ano naman po ang mga plano ninyo para dito sa foundation? Mga future plans pa ninyo? ano po kami, basta continuous lang po kami na monthly. Nagtatanong kami na ano bang, sino ba gusto mag-donate, ganyan. Yes. Monthly po yan, iipunin namin. Tapos, nagpe-prepare po kami and we also invite some singers, saka yung mga pwede mag-entertain. Marami na rin po kami na-invite dito na Celebrities. mga na celebrities. Opo. Actually, si April Boy, na-invite namin yan sa Golden Acres. Yes. Tsaka, namatay na nga rin po yung iba. At tulad po ni Rene Alon. Rene Alon, the singer-composer ng Pusong Bato. Yes. Nag-member po namin siya. Unfortunately, he also passed away na. Kaya, pero we continues inviting some celebrities na gusto mag-perform ng libre. Kaya sabi namin sa mga elderly, maswerte kayo kasi kayo libre yan. May bayad na po yan pag pinapanood, di ba? So, ganun na lang po ang ginagawa namin. At saka para naman sa celebrities, it's a way also of giving back, di ba? Opo. Yung mga blessing na natanggap nila as a celebrity. Opo. Yes, oo. Sa mga lugar naman po, saan po yung mga lugar na usually na bibigyan nyo ng tulong? Ang inuna po kasi namin yan, yung Golden Acres before. Tapos na-transfer na sila sa Tanay. So, nung ma-transfer sila sa Tanay, siyempre umiiyak yung mga matatanda dahil mawawala daw kami. Unang-una po, sabi ko, I cannot promise that monthly kasi napakalayo po. Yes, ma'am. Madugo po sa amin dahil wala nga kaming pondo, wala kaming wala kaming transportation. So I promised them quarterly. Yes. Binibisita namin sila.
Pero nung nawala po yung Golden Acres dito sa Quezon City, napalitan po ng Graces. Graces ang pangalan ngayon. So, bumalik po kami doon na regular monthly. Pero yung pong Tanay, quarterly po. Ayun. Yan oo. po. So, bukod po dun sa mga matatanda na tinutulungan nyo, meron din po ba kayong mga natutulungan na estudyante, syempre mga gutom, mga bata na nagugutom? Yes. Ayun. Pero, Miss Tony, yan po yung ating hanging question, magko-commercial lang po tayo saglit. Magbabalik po ang Tulay Pilipino makalipas ang ilang paalala. Ayun, Miss Tony, nagbabalik po ang Tulay Pilipino. Kami pa rin po inyong mga kasama. Ako po si Angelo Bainyo at ang Reyna ng Public Service. Tony Rose Gaida po. Pero bago natin ituloy ang tulay. Yan. Ang Oo, Tulay meron Pilipino, mga- Miss Tony, at tabuin ang tulay. Yes, Ay, oo. magpapasok muna tayo ng isang good news, Miss Tony. Better news po. Itong smart helmet, na-imbento ng mga estudyante bilang solusyon sa tumataas na aksidente sa kalsada. Ayun. Paano kaya yun? Yung smart helmet? Ano yun? Oo nga, Miss Tony. Alam ko, ito, kaya madetect yata nito kung ikaw ay lasing, kung nabangga na. Pag nabangga, alam ko, automatic, may message na mapupunta sa iyong mga mahal sa buhay, sa emergency contact mo kapag may nangyari sa'yo. Nang dahil lang doon sa helmet. Ito, doon sa helmet, parang may recorder Parang na. merong chip oo. or parang equipment na yun. May magta-transfer ng message na may nangyari sa'yo or lasing, gano'n. Miss Tony. Ay, alam mo, malaking tulong yan, oo. malaking tulong talaga ito, Miss Tony, sa mga motorista natin sa kalsada. Alamin po natin sa ating sa balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Walang yumayaman sa maganda pa sa good news. DWIZ, The Better News. Isang makabagong smart motorcycle helmet ang ginawa ng mga estudyante ng Caloocan National Science and Technology High School upang mas mapabuti ang road safety ng mga motorista. Gamit ang Arduino technology, ang helmet ay may kakayahang makadetect ng collision, mayroon ding alcohol sensor at may anti-theft feature na naglalayong mabawasan ng aksidente at panganib sa kalsada. Noong 2020, ang kanilang proyekto ay kinilala sa National Science and Technology Fair ng Department of Education at nakapasok din sa prestihiyosong International Science and Engineering Fair. Ngayon, graduate na ang mga estudyante na nakaimbento ng helmet at abala sa kanilang mga propesyon. Ngunit ayon sa kanila, ang innovation ay hindi dapat manatili lamang sa kompetisyon. Dapat itong umabot sa komunidad, makagawa ng mapakikinabangang polisiya at lumikha ng totoong solusyon sa buhay ng tao. Sa kabila ng kanilang tagumpay, nananatiling mahalaga ang kanilang proyekto dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga motorcycle accident sa bansa. Para sa kanila, ang teknolohiya at kaligtasan ay dapat magkasabay sa kalsada. At yan ang balitang mas maganda pa sa good news, The Better News. Ayun, ang ganda ng balita natin. Miss Yes, Tony. oo, malaking tulong yan, oo. Sa ating Anyway, mga bayan. mabalik tayo Aba. kay Ma'am Edna. Yes, Ma'am Edna. Ano itong mga matatandang to? Kayo naghahanap o pumupunta sa inyo? Wala po kaming hinahanap kasi meron po kaming Yung permanent na nakikita sa pinupuntahan. kalsada. Pero Yes. sometimes meron nangyari din po, may dinala sa akin matanda mag-asawa. Tinatanong ako kung pwede ko raw ipasok dun sa pinupuntahan namin. I told them, hindi ako ang nagpapasok sa matatanda. Sa DSWD po dinadala. Yes. And then DSWD, interviewin sila. Ang DSWD po ang bahalang maglagay kung saan po sila nararapat. Ganun lang po. Kami po, may permanenteng pinupuntahan. Monthly, andun po kami. Saan po ito? Sa dati pong Golden Acres yan, ngayon, Graces na po ang pangalan. Hanggang ngayon, nandun pa rin po kami. Since 1985, hanggang ngayon po. And quarterly sa Tanay, yung po ang nasa Tanay, ang nanggaling sa Golden Acres. Na lumipat ng Tanay. Opo. Kaya po naman kami napunta sa Tanay dahil yung pong mga lolo na galing sa Golden Acres, umiiyak sila. Paano daw kami, hindi na kami makikita. Huwag po kayong mag-alala. Pupuntahan po namin kayo kahit madugo. Nagkaka-separation anxiety talaga Opo. sila, yung mga Opo, matatanda. umiiyak po talaga sila. Kaya hanggang ngayon po, pumupunta pa rin kami hanggat may
time Pagkakataon. kami. Kaya lang po, hindi kami natutuloy pag kami panahon po ng bagyo. Yes. Nagkasunod-sunod po yung bagyo, ay sagutin ko naman po yung mga kasama ko. Kung may mangyari, sigsag po doon. Saka lalo ngayon po, tumaas ang gasolina. Yes. Opo. Malayo po yun. Ayun. oo. Nagpapasalamat naman po kami, may nag-sponsor po sa amin ng van. Wow. Pasalamat po kami kay General Ramona Go. Wow. Siya po ang nag-sponsor ng van namin. Naku, Kaya may bless her. sasakyan Yes. po kami. Naku, Naku, maraming bless pa salamat. siya po. Ayun. Ma'am Edna, meron ba kayong announcement o panawagan na gusto nyong sabihin sa At saan po nila sa kayo pwedeng publiko? makontak para sa makontak, mga yes. gustong kusang magbigay o kusang- tumulong sa inyo? Opo. Kung meron po sanang may gusto magbigay, voluntary po, nang galing sa puso, pwede po kayong kumontak sa akin sa number na 0945-759-4537 or kay Lee Gonzales Sabalyas 0917-742-0595. Pwede po kayong kumontak dito pag meron po kayong gustong i-donate para sa mga matatanda. Ayun. Mr. Maraming salamat, Ma'am Edna de la Fuente sa pagtulong ninyo po. Lalo sa mga matatanda. Yes, oo, nawala ng Eh, pamilya. Gusto ko rin po sanang makiusap sa mga televiewers, sa mga listeners natin. Nagmamakaawa po ako, lalong-lalo na sa mga kabataan. Pakiusap lang po na kung maaari, mahalin at alagaan nila ang kanilang mga magulang. Yes. Sapagkat naalala ko po yung mga kwento ng mga lola at lolo natin doon. Pag kinuwento nila bakit sila napunta doon, hindi po ako makapaniwala na may mga anak na palang gano'n na pinalalaya sa mga magulang. Kaya ang pakiusap ko lang po, mahalin ninyo ang inyong mga magulang Yes. at alagaan. Yun lang po. Habang buhay pa, paalam na mahal nyo Opo. sila. Yes, oo. Kasi kahit anong iyak ninyo, pag wala na, wala na talaga. At saka maganda yung naririnig pa rin. Minsan yung magpakita lang, yung magparandam lang, nandito ako o kumusta ka pa. Oo. Yung gano'n, malaking bagay na sa kanila yon. Opo. Yes. Ayun. Naku. Naku, maraming salamat po, Miss Edna. Naku, nakakaiyak na. Maraming Kaya salamat nga din po oo. sa inyo. At sana po mas lumakas pa at mas marami pa tayong matulungan, lalo sa mga matatanda. No? Ma'am Edna de la Fuente of Ayun. We Care Group. Ayun. Thank you very much po. Thank you din Maraming po. salamat Yes, po. okay. Yun. Ayan. Sige, Miss Oli. Iyak tayo talaga. oo. na ano ko na hikab. Hindi naman naiyak na ako sa kwento ni Ma'am Edna. Yes, Yun. yes. Dapat talaga mahalin ng mga matatanda, yung mga magulang nyo, habang may oras pa. Dahil baka pagsisiyan natin sa huli. O yun. Thank you po. Okay, partner. Yan Diyan po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Sana po ay bukas kami dito pa rin po sa Tulay Pilipino. Yan. At syempre, Ayan. lagi po namin sinasabi dito sa Tulay Pilipino, walang ibang tutulong sa Pilipino kundi ang Kapwa Kapwa Pilipino. Pilipino. Kami po inyo nakasama. Ako po si Angelo Baino at ang Reyna ng Public Service. Tony Rose Gaida po. Yon. Magandang araw po sa inyo lahat. Ingat. Ingat po. Bye. Bye.